Brother Jordan Elguera, Brother Mickey Dominez, yes, Sister Lorna Tigida, amen. So, hindi po ng DWXI Hero Father Foundation. Binabati po kayo ng maligayang karawan sa puwang ito. At meron pong additional, si Brother Rodi Reyes, praise the Lord, at si Brother Gab Garcia. Okay? So, at ganun din po yung mga may nagdiriwang ng kanilang anniversary, yung month's anniversary, monthsary, yes. So, binabati po namin kayo. Okay? So, sino po mga pinagpala ng Panginoon? Oh, marami. Praise the Lord. So, pag magpatuto kayo, gustang oras natin ngayon. So, dalawang sharer po ang tatawagin natin ngayon. So, ang una po, Sister... Yes? Sister, yes. Sister Tina, yes. Tina Pander, right? Good. I got it. Cheers na ako dito, brother. Yung turn ako kilala. Magandang gabi po. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ipapatotoo ko po ay tungkol po sa aking kamag-anak na masasabi ko pong double-sided. Kasi po, ang nanay niya, kapatid ko sa papa ko. Kasi ang papa ko po, napangasawa ng mama ko ay judo. Judong patay po talaga. At tapos po, ang tatay niya, kapatid ng mama ko. So, uncle ko po yung tatay niya, kapatid ko naman yung nanay niya. So, double-sided po, kapatid na pamangkin. Bali po, namatay na rin yung uncle ko noong 1982, pero yung kapatid ko po na ito, yung ate ko, medyo napariwara po ang buhay. Kasi nakaburol pa lang yata yung uncle ko, may boyfriend ng bago. Kaya nung siya ililibing, meron na agad siyang bagong asawa. Pagkatapos po, yung mga anak niya napabayaan. Nalustay po yung mga ari-arian na iniwan ng uncle ko. Bali po, naging magulo po yung buhay nila. May kapatid po siya, lalaki, pero okay po ang naging buhay. So, ito pong pamilyang ito, kung double-sided po na kamag-anak ko siya, double din po na ayoko. Kasi nga po, magulo yung buhay, parang doon po sa baryo namin, maganda po yung reputasyon ng mga lolo't lola ko, nasira na dahil sa kanila. So, pagka umuwi ako sa Bicol, nakakahiya talaga kasi kilala nila na kapatid ako. Bali po, so gano'n, yung isa pong anak niya, Francis po ang pangalan, nakapag-asawa, nasa Saudi, nagtatrabaho. Yun po ay naging friend ko. Tapos lagi po siyang umaangal sa akin na umiiyak na pasaway yung aking pamangkin, pasaway. Nagpadala po siya ng 4,000, ipinag-inom lang. Pagkatapos po nakulong dahil naghamon ng away. After na kulong ay nag-inom. Tapos po nung namatay po yung ate niya, anuin ko na rin po itong pasalamat dun sa mga, humingi po kasi ako ng tulong, pinansyal, at ako po'y nabigyan dito sa gawain. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong. Yung ate po niya ay namatay, nung daw po ililibing, may dumating na lalaki, pinukpok siya sa ulo. So, ibig sabihin po, ganun siya kabarumbado. Kaya po, lalong ayaw ko siyang i-friend sa Facebook, kasi sabi ko, naku, problema ang nito. Pero po, one time, nag-ano po siya sa akin, nag-message siya sa FB, sabi niya, ate, tulungan mo naman ako, magkagalit kami ng asawa ko dahil sa pag-inom ko. Sabi niya sa akin, gusto ko nang baguhin ang buhay ko, sabi niya, dahil lumalaki ng mga anak ko at ako'y tumatanda na. Sabi ko sa kanya, pinakauna mong dapat gawin, magsimba ka. Nagsimba po siya ng Sunday. Pagdating po ng Monday, ako po talaga ay nagulat dahil po yung niya sa Facebook, ang kanyang pinost, ito sinulat ko para siguradong ang sarap pala ng feeling na mapag-ukulan mo ang Panginoon kahit ilang oras kung sa araw ng linggo. Ngayon ko lang napagtanto ang pagkukulang ko na naubos lang sa barkada at bisyo. Talaga po ako'y nagpuri po talaga sa Panginoon kasi po parang napaka-instant ng kanyang pagbabago. Tinanong ko nga po si Brother Rafi, sabi ko, Brother Rafi, agad-agad nagbago. Totoo ba yun? Sabi niya, totoo po yun. Tapos po yung pag-aaway nila mag-asawa, maya po, ako po ay namamagitan sa kanila para po sila ay magkasundo. Ngayon po, kanina lang, tinanong ko yung misis niya sa Saudi, sabi niya, Tita, maraming salamat. Sabi ko, sa Lord ka magpasalamat, hindi sa akin. Dahil magkasundo na po sila, maayos na daw sila,
masaya na silang dalawa, hindi na sila nag-aaway. Higit sa lahat po, tumigil na siya sa pag-inom at paninigarilyo. Ganun po ka mapaghimala si Lord. Instant po, kapag ka po hiniling natin. Kaya po yung pinsan ko na to, ay talaga po ginagabayan ko, talagang hindi ko po siya tatantanan para po hindi na siya magbalik sa luma niyang buhay. Maraming salamat kay Lord. Hindi kita tantanan, amen? Praise the Lord, praise ng Panginoon, praise ng Diyos. So, the last, si Sister Joan. Wanan siya. Praise the Lord. Sa pamuling malakas na papuri sa Diyos, glory to God. Gusto ko lang pong ibalik ang papurit pasasalamat kay Yahweh Shaddai sapagkat nung nag-aaral po ako, nung college po ako, kahit po binibigyan po ako ng allowance ng parents ko, nagagawa ko pong mag-tithes po sa Panginoon. And then, naranasan ko po talaga na hindi po ako nagkulang. Yung mga books ko po, hindi ko na po kailangan bumili kasi yung mga professor ko na po yung nag-provide po sa akin ng mga libro. And then, nung napunta pa ako sa Kuwait, hindi na po ako nakapag-tithes. And then Brother Rafi came, niremind niya po kami kung gaano po kahalaga yung pagbibigay ng ikapo sa Panginoon. Dahil sabi nga niya, iyon po yung parang pagpapatunay ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen? At kumbaga sa sinasahod natin sa Kuwait, sa trabaho, ano ba naman yung 10% para kay Lord? So, ang ginawa po namin mag-asawa, sabi namin, let's, ibalik natin ulit. Kasi siya rin kasi, nung nasa Pilipinas, nagtatights rin siya. So, hindi na rin po niya nagawa. So, yung ginawa namin, binalik po namin, pinagsingkapan namin, sabi namin, pagkakuha natin ng sahod, separate agad yung para kay Lord. So, 2 months pa lang po kami nagtatights ulit. Yung blessing ng Lord financially, buhos na buhos. At, ang napakaganda po doon, hindi ko makakalimutan sa sinabi ni Brother Rafi na once nagbigay ka ng tithe sa Panginoon, meron kang guts, may lakas ka ng loob manghingi sa Kanya kasi alam mo, binibigay mo yung para sa Kanya. Amen? Kaya napakabuti po ng Lord sapagkat last week po, nangailangan po kami mag-asawa ng 60,000 para po sa pag-transfer po ng bahay na nabili po namin sa Santa Rosa at ibibigay na po sa amin yung title ng bahay at kailangan po namin magbigay ng 60,000 at God is good sapagkat yung ina-expect ko po na bonus na 1 month salary lang, binigay po sa akin ng Lord halos doble kasi nasahod ko. At hindi lang po nun, napakabuti po ni Yahweh sapagkat yung usually po na-increase namin, kung for example, kapag binigay siya ng month of May lang po na madideclare yung ganong sahod. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat kahit po this month lang po binigay yung increase namin, mula po January hanggang May, kung ano po yung bagong sahod, binigay po sa akin. Kaya, Yahweh, sa iyo po ang papulit parangal. Maraming salamat po. Amen. Kapag ginoon natin ng Panginoon, check yun, ipagkakalog niya ang ating mga kailangan. Amen? Okay, so, ngayon po kapatid, anda na po kayong manambahan at magpo sa ating Panginoon. Amen. Ngayon mga kapatid, ang gagamitin po ng ating Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita, ang ating kapatid, Brother Rafi de los Reyes. Amen? So mga kapatid, bago po tayo makinig ng mabuting balita, andugan muna natin ang ating Panginoon ng mga makalagit na awitin, kung kaya tawagin po natin ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Amen? Pagin ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Isang malakas na papuri. Amen. Para sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo? Tayo mga espesyal sa paningin ng Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Isang malakas muli na palakpak sa ating Diyos. Harapin po natin ang ating mga kapatid na sabihin po natin, harapin po natin ang ating mga kapatid. Sabihin po natin, mapalad ka, kapatid. Sa gabing ito, lalo kang pagpapalain ni Lord. Amen? Amen! Hallelujah! Ngayon, sabay-sabay po tayo. Magpuri sa Diyos! Tayo mga espesyal sa paningin ng Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Magkagawa mo tunay. Magagawa mo tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon. Sa buhay ko ngayon, aking
pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon, Sa buhay ko ngayon, aking natuklasan. sa iyo pala, Jesus. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Unang umibig, Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. ang nagawa mo'y tunay. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon, Panginoon. Sa buhay ko ngayon, aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Nung umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. At kami love kong special sa iyong paningin. Amen! Hallelujah! Ngayon, tuon po natin ang ating sarili sa Lord. Sapagkat siya lamang ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa pag-ibig niyang ating nadarama, tunay na kalakasan po ang ating laging panghahawakan. Amen? Hallelujah! Tunay na sa bawat oras at araw ng ating buhay, siya lamang po dapat natin ang ating panghawakan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Aking
maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahangat. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay.
patuloy po natin damhin ang presensya ng Panginoon. Let us now bless the Lord.
God. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, we welcome your holy presence in this place, O God, through the power of your Spirit. And we allow your Spirit right now, Lord, to bless us at pagpalain din ang silid na ito na aming pinagkakatipunan. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pag-aaralan ngayong gabi at pagpalain mo rin ang aming makahilingang itataas sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming mga pangailangan ay buong pagtitiwala po lamang itataas sa iyo mamaya. At naniniwala kami, Panginoon, na walang mahirap po sa iyo. Pagpalain mo rin ang aming mga mahal sa buhay na wala rito, Panginoon. Malayo man sila, alam namin ikaw ay napakalapit sa kanila, Panginoon. Kami umaasa lagi sa iyong pangangalaga, pagkalinga at pag-iingat sa aming lahat, Panginoon. Samahan mo po ako, O Diyos, sa gagawin kong pagbabahagi ng mensahe ngayong gabi. At ang lahat ng ito ay aming hiling dalangin sa ngalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Handa na po ba kayo makinig? Amen. Now open your Bible to Matthew chapter 1, verses 18 up to the following. 18 up to 25. Okay? Matthew chapter 1, verses 18 up to 25. Handa na po ba kayo? Amen. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Sa Tagalog po, mga kapatid, ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawaging Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol
na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang salita ng ating pong Panginoon. Palapakan natin ang Diyos na makapangyarihan. Malakas na palakpak. Hallelujah. Glory to God. Okay? Kamay natin ating katabi, sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Yan. Okay, we may be seated, mga kapatid. So, tinawag tayo ng Diyos ngayong gabi. Nandito tayo hindi dahil tsamba, hindi dahil pagkakataon lang, kundi nandito tayo sapagkat plano ng ating Panginoon. Amen? Ang ating paksa nakaraang Lunes ay tungkol sa pagiging Mother of God ni Mama Mary, na sa Greek word ay Theotokos. Na mga kapatid, kung ang ating Panginoon ay tumanggap ng magiging isang ina, at bago siya mamatay, inihabilin niya ang kanyang ina kay John the Beloved. Wika niya, woman, behold your son, son, behold your mother. Kaya si Maria ay dapat din po nating tanggapin. Amen. At maging ating prayer partner. Amen. Na pwede po nating hinga ng panalangin. At yung kanyang panalangin ay katulad ng panalangin ginagawa natin bilang ka-prayer partner. Sasamahan niya ang ating panalangin papunta sa ating pong Panginoon. Amen. Uulitin ko yung sinabi ni Father Francis Martin. Mga kapatid, sabi niya, anyone who confuses the roles of Mary and Jesus does not have problem with their Mariology, but their problem is that they have never really met Jesus. Kaya kung isang tao ay nagsasabi, talagang natagpuan ko ang Panginoon at tinatanggap ko ang Panginoong Jesucristo, it follows na walang problema sa iyo tungkol kay Maria. Kaya sino man tao na Kristiyano na may difficulty na tanggapin si Mama Mary, isa lang ibig sabihin nun, hindi niya palubusan nakikilala si Jesus at hindi niya palubusan natatanggap talaga si Kristo Jesus. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating paksa ngayong gabi ay isa sa mga titulo ng ating mahal na Inang Maria at isa na rin pong dogma o official teaching of the church. At ito yung naging official teaching of the church noong pong taong 451 AD. Yung Council of Chalcedon. The Council of Chalcedon. Year 451 AD, Anno Domini, in the year of our Lord. Ito po ay naging official teaching of the church na si Maria ay perpetual virginity. The perpetual virginity of Mary. Or in other words, Mary ever virgin. Na natiling birhen. Now, ang tinuturo ng doktrinang ito, mga kapatid, ay ito. That Mary, Mother Mary was virgin before, during, and after giving birth for all her life. She never ceased to be a virgin. She remained virgin throughout her life. Si Mama Mary ay birhen nung isilang si Jesus. Bago isilang si Jesus, walang namutawing contact between Joseph and Mary, mga kapatid ko. At nung isilang si Kristo, hindi ginalaw, walang nangyaring sexual act or sexual union kay Joseph at kay Mary, mga kapatid ko. Nanatili siyang birhen all her life. Kaya ko yung kinukwento ko dati sa inyo, yung hapon, na matagal na hindi umuwi sa misis niya, at nung umuwi, nakita niya, buntis ang misis niya, sabi niya, no come, baby come, how come? Si Joseph iba, no come, baby come, thy kingdom come. Amen. And thy will be done, mga kapatid ko. Amen? Noong una, hindi niya maintindihan, kaya gusto niyang hiwalayan si Maria ng lihim. Dahil ayaw niya ma-expose sa public disgrace. Sapagkat kapag ikaw ay nagbuntis nang wala kang asawa, babatuhin ka ng public hanggang mamatay. Stoning to death. Kaya ang ginawa ni Joseph, sabi niya, hihiwalayan ko ito. No, mga kapatid. Pero na naginip siya at inihayag ng anghel sa kanya na yung dinadala ni Maria ay galing sa Holy Spirit, mga kapatid. Now, ang teaching na ito, mga kapatid ko, na nagsasabing si Mama Mary ay ever virgin at hindi tumikim. Nung pong karaniwang natitikman ng mag-asawa.
yung tinatawag nating sex, mga kapatid, sexual act, mga kapatid ko, ay hindi niya po minamaliit ang sex because according to the Bible at sa teaching of the church, ang sex ay sacred, banal, para sa mag-asawa. Ang mag-asawa lamang ang pwede mag-enjoy sa biyaya ng pagtatalik. Ang magkasintahan na hindi pa kasal, hindi pwede. No touch, no limit tangere. Touch me not. Hindi pwede. Amen? So yung mga hindi pa kasal, hindi pwede mag-enjoy sa benefit ng sex. Yun lang mag-asawa na tumanggap ng pag-isang dibdib sa dambana, yung pinag-isa ng Panginoon. At kung tayo kasal na, doon lang tayo sa ating kabiyak pwedeng mag-enjoy ng sex. Hindi pwede sa ibang babae o sa ibang lalaki. Kinakailangan yung fidelity, yung katapatan natin sa bawat isa, mga kapatid. Ang lahat ng ito na-forgo ni Mama Mary, mga kapatid ko. Siya po'y nagpasyang i-dedicate ang kanyang sarili at ang kanyang kalinisan sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Hindi niya minamaliit o dinidimin yung sacredness ng sex, mga kapatid ko. Kaya lang, mga kapatid, sa tingin niya, mas sigit na kalugod-lugod sa Diyos na ialay ko ang buong buhay ko kay Kristo Jesus. Kaya nga simula, nung kanya pong ibigay ang kanyang oo o yung kanyang tinatawag na fiat, nung pong si Angel Gabriel o Archangel Gabriel ay nagpakita sa kanya at nag-announce na ikaw ay maglilihi at ang iyong paglilihihan ay banal sapagkat ikaw ay lililiman ng Holy Spirit. Anong sabi niya bandang huli bagamat di niya naintindihan? Be it done unto me according to your word. Be done unto me. Yun ang ibig sabihin ng fiat, yung yes ni Mama Mary. Simula noon, nung kanyang ibigay ang kanyang oo at yung kanya pong pagsang-ayon sa kalooban ng Panginoon, itinalaga na ni Maria ang kanyang buong pagkatao, mga kapatid, sa kanyang anak na si Jesus. Para kay Mary, si Kristo ang kanyang tanging yaman, secula secolorum. Nadidig yung secula secolorum? Anong ibig sabihin ng secula secolorum? Forever and ever. Tanging yaman forever and ever. Tanging yaman secula secolorum. At si Kristo para kay Mama Mary, siya ang kanyang kasapatan sa buhay. Kay Kristo lang, kontento na ako. Di ko na kinakailangan ng aliw at ang sarap na maaaring ibigay ng isang lalaki through sex. Kay Kristo lang, I'm satisfied. Amen? Kay Kristo lang, solve ang buhay ko, mga kapatid. At mula noon, itinalaga ni Mama Mary ang kanyang sarili, mga kapatid ko, at kanya pong itinalaga ang kanyang sarili upang maglingkod at umalalay sa misyong gaganapin ng kanyang anak na si Jesus, mga kapatid. Now, virginity ni Mama Mary, mga kapatid, ay hindi ko nasira, mga kapatid ko. Virginity entails self-denial. Self-denial. Pagpapakasakit, mga kapatid ko. So, virginity entails self-denial. A new life in God. It is a kind of sacrifice, mga kapatid ko, a sacrifice of something supremely good, not of something dirty. As Daniel said in Chronicles chapter 21-24, sabi ni Daniel, I will not offer burnt offerings which cost me nothing. Hindi ako maghahandog sa Diyos ng walang saysay. Ang ihahandog ko sa Diyos ay yung bagay na the best. Because God deserves the best. Kaya nga sa Old Testament, lahat ng ihahandog mo dapat walang dungis, walang bahid, walang abnormalities. Yung mga hayop na hinahandog, mga kapatid ko, kinakailangan kompleto yung daliri. Hindi pwedeng sobra yung daliri, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng merong kuto, hindi pwedeng may mga bukbuk. Hindi pwedeng may abnormality yung hayop. Kinakailangan na ihahandog mong hayop sa Diyos ay yung perfect, mga kapatid. Kaya ang inihandog ni Maria ay hindi something na cheap. Mga kapatid, minsan, kwento lang to pinahilera ng tatay yung mga anak niyang lalaki. Ito magaling sa math, engineer ka. Ito madaldal, maboka, abogado ka. Ito mahilig tumulong sa mga may sakit, doktor ka. Itong isa, lalambot-lambot, magpari ka.
alam natin, hindi siya liligaya sa pagpapare. Baka magulo yung seminaryo. Amen? Bakit mo ilalagay yung lalambot-lambot para maging pare? Alam natin, hindi siya maaaring lumigaya doon siguro sapagkat maaaring hindi doon ang mundo niya. Amen? Hindi ko sinasabing, mga kapatid ko, yung ganon, baliwala. Ibig ko sabihin, pag maghahandog ka sa Panginoon, yung dabi, halimbawa na, minsan, bakit ka magmamadre? Kasi masama ang loob ko, iniwan ako ng boyfriend ko. Hindi ka tatagal sa konbento. Kung ang dahilan ng pagmamadre mo dahil masama loob mo sa mister mo, ginagawa mo lang taguan, o kublihan, o outlet, yung konbento, ganon din yung pare. Hindi ka magiging maligayang pare, patagumpay na pare, kung kaya ka papasok sa seminaryo, dahil iniwan din ako ng aking girlfriend, o ako'y nabigo, o in despair. Kinakailangan ng requirement, kaya ako maglilingkod sa Diyos, kaya ako di mag-aasawa, sapagkat mahal ko ang Diyos katulad ni Maria. At handa ko isakripisyo yung aliw at yung gratification na maaring matanggap ko sa pagtatalik dahil mahal ko ang Panginoong Diyos. Nakikinig po ba kayo? Kaya ang virginity, yung perpetual virginity ni Mary, ito po'y nangangahulugan ng self-denial, self-sacrifice, a new life in God. At ang kanyang sinakripisyo, mga kapatid, hindi yung bagay na pipitsugin, kundi yung isang masasabi natin napakahalaga sa buhay ng tao. Kaya nga isang ground sa mga annulment of marriage, kapag ka yung lalaki, hindi ka mabigyan ng anak, at yung babae, hindi ka mabigyan ng anak. Vice versa. Isang ground po yan para ma-annul ang kasal sa simbahan. Amen? At paano ka magkakaanak? True union, true sexual union. Kaya nga napakahalaga ng sex, sacred. At alam natin mga kapatid, bukod sa sacred, ang sex, alam natin merong gratification, may ligaya rin makakamtan dito mga kapatid. At yan, na-forgo ng ating mahal na Inang Maria. Isinuko niya ang kanyang sarili, mga kapatid ko. Alang-alang sa isang napakahalagang simulain ang maglingkod at umalalay sa kanyang anak, sa kanyang gagampanang napakalaking misyon, mga kapatid. So the entire principle of sacrifice rests upon the reality that something really good, not a piece of trash, is being offered to God. Hindi nag-alay at naghandog si Maria na pipitsugin. Ang kanyang inihandog yung the best, yung kanyang virginity, ang kanyang pagiging malinis, mga kapatid. Hayaan nyo basahin ko yung Matthew 19. Matthew chapter 19 verses 10 to 12. Ito mga kapatid, yan ng background bago basahin. Sabi ng Panginoon sa mga naunang talata, bago ko basahin yan, sabi niya, sino mang lalaki ang humiwalay sa kanyang asawang babae, sa anumang dahilan, maliban sa pangangalo niya, nagkakasala. So, ang lalaki hihiwalay sa asawa niya, hindi magkakasala kung ang dahilan nangalo niya yung misis niya. Pero kung hindi naman nangalo niya, ang misis mo, iniwanan mo, nagkakasala ka. At sino bang lalaki ang magpakasal ngayon doon sa babaeng iyon na nangalo niya, mga kapatid, nagkakasala rin. Pati yung lalaki na napapatol sa babaeng ito, na nahiwalay ng asawa dahil ng ano niya, nagkakasala rin sila. Sumagot yung mga alagad. Sabi, kung ganyan pala magiging kalagayan ng mga lalaki, mabuti pang wag na mag-asawa. Ito sabi, Matthew 19 verses 10 to 12. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Amen? Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao, ay nagkaganoon sila. Meron namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa kaiuunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. So may mga hindi nag-aasawa, mga kapatid ko, alang-alang sa kauunlad ng paghahari ng Diyos. Sino-sino yan? Pare, madre. Amen? No, ako'y bago sa charismatic renewal. Ako po'y hinipo ni Lord 1982. At nung hinipo ko ng Panginoon, hay na hay ako. Hay na hay, mga kapatid ko. Kung saan may charismatic, andun ako. Talagang hinipo kasi ako Talagang
damandam ako yung kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, na binigyan niya ako ng pagkakataong makapagbagong buhay. At meron akong kaibigan na sa San Carlos Seminary, kumukuha ng pagpapari. Siya yung nakikipag-ugnayan sa akin at inaakay niya ako, hinihikayat na pumasok din doon. At during that time, ako po tapos ng mag-aral sa kolehiyo, mga kapatid ko, at pwede akong pumasok sa tinatawag na late vocation. Yung late vocation, yung mga lalaki na tapos na ng college, nakapagtrabaho, pwedeng pumasok ng late vocation. Mas maganda daw yun kasi kumbaga exposes sa mundo. Kaya kung siya magpapari at magsiseminaryo, talagang determine ang isip niya kaysa doon sa mga batang-bata. So, panay punta ko doon sa San Carlos, nagtatanong-tanong, nag-i-inquire, at sa tulong din niya, binibigyan niya ako ng mga input, lagi niya akong hinihikayat na sumigi na doon. At totoo naman, talagang merong attraction sa aking kalooban yung buhay ng mga pari. Parang attracted ako sa ganung klase ng buhay. Ang problema ko lang, mga kapatid ko, ang lakas pa rin ng attraction ko sa babae. Pag nakakita ko ng maganda, napapalingon ako at muling napapalingon. At sabi ko, Lord, kung ako'y papasok dito, at pag ako'y nasa loob na, doon ako magkakaroon ng mga affair, o magkakaroon ako ng mga magugustuhan, lalo magugulo ang buhay ko. At baka magulo rin yung seminaryo. Amen? Hindi yata maganda na pari ka na tinataas mo yung katawan ng Panginoon. Ang katawan ni Kristo, oh, what a body. Amen? Divided ang iyong isipan. Kaya gusto ko makasiguro. Kaya sabi ko, Lord, give me sign. At sabi ko, Lord, pag ako'y dumating sa edad na 35 at wala pa akong commitment sa isang babae, yun na yung sign. Mga kapatid, nagkita kami ng sister wife ko. At nung ako'y sinagot niya, tamang-tama, edad ko 35. At siya naman 37. Kaya kami kinasal, ako kinasal, age 35, siya naman age 37. So ngayon, maliwanag sa akin, hindi ko para dun sa loob, para dito ko sa labas. Amen? Hindi plano ni Lord na ako'y maging padre, kundi padre de familia. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, mayroong mga common objections dito. Ito, napapasok yung mga batikos tungkol dito sa turong ito ng simbahan tungkol kay Mary, na siya'y ever virgin. Ito ang common objections. Makinig po kayo mabuti. Nasabi nila, matapos isilang si Jesus, may pagtatalik na naganap kay Jose at Maria. At nagkaroon pa ng anak maliban kay Jesus. Ayon sa mga sumusunod na biblical texts. Ano-ano yan? Matthew 1 verse 25, yung binasa ko kanina. Matthew chapter 1 verse 25. Pakinggan po niyo. Hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang si Jesus. Sa English, he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Yan ang isa. Sapagkat sabi nila, yung word na hanggang, nasa English, until, yun ang nakakapagbigay sa kanila ng pagdududa na si Maria ay nanatiling birhen. Ang kanilang objection, naniniwala kami, during ng kanyang pagbubuntis, virgin siya. At naniniwala kami, na yung kanyang dinadala sa kanyang tiyan, galing sa Holy Spirit, hindi yun bunga ng lalaki. Kaya si Mary ay virgin. At during, pero matapos maipanganak si Jesus, siya virgin lang hanggang maipanganak si Jesus. Pero nung tapos nang ipanganak si Kristo, sila'y maaaring nagkaroon ng sexual union ni Joseph. Yan po mga kapatid. Now, at dahil sa kanilang paniniwala, ginalaw ni Joseph si Mary matapos isilang si Jesus, ito'y nagkaroon pa ng ibang anak liban kay Kristo. Yan naman ay makikita sa Matthew chapter 13 verses 55 up to 56. Ito sabi, pakinggan po nyo. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki?
At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? Ayan mga kapatid. Pakinggan nyo ha. Basahin natin sabay-sabay. Malakas ha. 1, 2, ready. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sila Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? Yan. O, palakpakan natin muli si Lord. So, ito ang kanilang mga nasa isipan. Dahilan sa paggamit ng katagang hanggang o until at yung mga nabanggit na mga kapatid ni Kristo. Kung si Kristo may mga kapatid, 4 na lalaki at may babae pa. Kung si Kristo may kapatid na lalaki na 4 na binabanggit dyan, ang mga pangalan at mga kapatid na babae, therefore, may nangyaring pagtatalik between Joseph and Mary matapos isilang si Kristo Jesus. Now, ito sagot at paliwanag ng ating pong simbahan patungkol po sa word na until or hanggang. Sa Hudyo, mga kapatid ko, ang paggamit ng katagang until o hanggang ay hindi nangangahulugan na matapos ang unang pangyayari ay may iba pang pangyayaring naganap. Nakikinig po ba kayo? Amen. Sample, mga kapatid ko. Halimbawa, pag-alis ko na, baguhin na ako sa Pilipinas sa June 22, mga kapatid. Siyempre, iba maghahatid, katulad doon sa Dubai naghatid. Meron silang gano'n, kalagay. Brother Rafi, until we meet again, God bless you. Ginamit yung katagang until. Ibig bang sabihin, mga kapatid ko, pag tayo nagkitang muli dito at bumalik ako dito sa ayot sa gusto nyo, wala na yung God bless sa akin ng Panginoon? Hindi nawawala. Brother Rafi, until we meet again, God bless you. Halimbawa lang, bumalik ako muli dito. Nagkita tayong muli until we meet again. Ibig ba sabihin, i-withdraw ng Diyos yung kanyang blessing sa akin at ang ipapalit ay curse? Hindi. Kaya hindi ibig sabihin na yung paggamit ng hanggang ay may nangyari pang ibang pangyayari matapos yung unang pangyayari. Hindi porket binanggit na ipinanganak, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak si Kristo. Hindi ibig sabihin na matapos ipanganak ay may nangyaring iba, mga kapatid ko. Another example. Ito po ay 2 Samuel chapter 6 verse 23. Merong pangalan dito babanggitin ako, babae. Ang pangalan niya si Michal. Si Michal ay daughter ni King Saul. Sabi dito, 2 Samuel chapter 6 verse 23, mga kapatid. Hindi nagdalang tao si Michal hanggang sa mamatay. O ibig ba sabihin, nung namatay si Michal, nagdalang tao siya? Hindi nagdalang tao si Michal hanggang sa mamatay. O hindi porket nung namatay na si Michal, nagdalang tao siya. So walang nangyari, nakakaiba, nung matapos siyang mamatay. Amen? Another example. 1 Corinthians chapter 15 verse 25. Ito naman nasabi. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ginamit na naman yung katagang hanggang. Okay? Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ibig sabihin ang paghahari ng Panginoon ay may hangganan. Na kapag ka napasuko ng lahat ng kanyang mga kaaway, hindi na siya naghahari. Hindi, sapagkat nakalagay sa Lucas chapter 1 verse 33, ang paghahari niya ay walang hanggan. Amen. Amen. Another example, 1 Timothy chapter 4 verse 13. Ito naman ay tungkol kay Timoteo na sinabihan ni Pablo. Sabi ni Pablo, kay Timoteo, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. So sabi ni Pablo, iukol mo, Timothy, ang time mo sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Ibig ba sabihin, nung dumating si Pablo, itinigil na ni Timothy yung kanyang pangangaral at pagtuturo? It doesn't follow. Sa halip, pinagpatuloy niya. Amen po ba? So mga kapatid ko, sa Panginoong Kristo, kaya yung katagang hanggang o until ay hindi dapat makakonfuse sa atin at ipakahulugan na matapos isilang ni Mama Mary, si Kristo, ay ginalaw siya ni Jose, mga kapatid.
Amen? At sapagkat wala pong nasusulat sa Biblia na ginalaw ni Jose si Maria, sa halip ang nakatala ay hindi ginalaw. Yun ang nakasulat. Amen? Kaya kayo mga ibang sekta, lagi silang partikular doon sa mga dapat ang paniniwalaan natin yung nakasulat. Wala naman nakasulat na ginalaw ni Jose si Maria. Ang nakasulat, hindi ginalaw. Maliwanag po ba? Hindi ginalaw ni Jose si Maria. Yun ang nakalagay, mga kapatid ko. So, yung kanilang mga batikos against Mama Mary ay bunga ng malikot at malisyosong isipan ng tao tulad ng isipan ni Dan Brown sa kanyang fiction book na Da Vinci Code. Dahil po sa painting ni Da Vinci, yung Last Supper, sila po yung nag-create na mga haka-haka na si Mary Magdalene ay asawa ni Jesus. At nagbunga ang kanilang relationship ng isang babae na ang pangalan ay Sarah, mga kapatid. Pero yung book na yan at ang pelikulang yun ay fiction. Amen? Fiction. Tinatrack nila yun pong painting ni Da Vinci. Sabi niya, may mga code dyan. At malalaman natin yung mga code pag na-discover natin dyan sa Last Supper. At paano magiging reliable yung mga gawa ni Da Vinci, samantalang isinira si Da Vinci 1452 at namatay 1519. Yung Last Supper nangyari 33 AD. Wala naman siya dun Di po ba? Wala siya dun para kopyahin niya yung mismong pangyayari sa Last Supper. Ito'y naitala lang sa Biblia at ginamitan niya ng mga tinatawag na mga imagination na 12 nasa mesa, pag 13 si Kristo. Dinrawing niya, mga kapatid. Kaya ito'y bunga ng malisyosong isipan at malikot na isipan ng mga bumabatikos sa ating pong Panginoon at sa Mahal na Inang Maria. Yun namang paggamit ng mga kapatid ni Kristo, mga kapatid. Pakinggan po niya, pakita natin muli, Brother Odi. Yan. Yan yung original, mga kapatid. Hindi yan ang original pala. Yung original muna ba? Yan. Yung nauna. Iyan ang original. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Mga kapatid, ang binabanggit dyan na anak ni Maria si Jesus, maliwanag. Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Pero hindi ko maliwanag dyan na ang ina ni Santiago, Jose, Simon at Judas ay si Maria. Ang maliwanag dyan, kapatid sila ni Kristo. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon, yan ang original na nasa Bible. Ngayon, kung ang hagod ng pangungusap ay ganito, pakinggan nyo, yan ay susunod, Brother Odi, yung pangalawa. Kung ang hagod ng pangungusap ay ganyan, mga kapatid, nakalagay, hindi ba ito ang anak ng karpintero? At siya ay kapatid ni na Santiago, Jose, Simon at Judas, at ang kanilang ina ay si Maria. Tama sila. Pero hindi nga po ganyan Kasi diyan sa pangusap na yan, maliwanag na sina Santiago, Jose, Simon ay anak ni Maria. At sina Jose, Santiago, Simon at Judas ay ang kanilang ina ay si Mary. Pero hindi nga po ganyan ang dahot, ang hagod ng pangungusap. Amen? Sa original text, mga kapatid ko, ang maliwanag, si Mama Mary, ina ni Jesus. Hindi maliwanag sa unang teksto na pinakita ko sa inyo kanina, na sila Simon, hindi sinasabi doon na sila Simon, Santiago, Jose, at Judas ay anak ni Maria at nanay nila si Mama Mary na ina ni Kristo Jesus. Pero huwag kayong magtaka, no, mga kapatid. Sapagkat ang ina ni Santiago at Jose, Maria din ang pangalan. Yan ay makikita po nyo sa Mark 15, verse 40. Mark 15, verse 40. Ito po nangyari sa Kalbaryo na po, mga kapatid. O nung pagkilibing kay Kristo. Pakinggan po nyo. Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiagong bata at Jose at si Salome. So, ang pangalan ng nanay nila Santiago at ni Jose, Maria rin. Ay, amen? Ako nagpo po kayo?
Kaya meron po nausong tatlong Maria. Tatlong Maria, mga kapatid ko. At ang sabi doon, nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Jose. At nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Now, sa talatang 16 ng Mark chapter 16, verses 1 up to 2. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Diyan po mga kapatid, pag natinig po yung mga ina-ina, binabanggit yung, alba, si Jesus, no? Si Jesus ay si Maria ay ina ni Jesus. Si Jesus ay anak ni Maria. Binabanggit, hindi kahit dito. Kasama sa pangalan ng bata, yung pangalan ng tatay. At usually, pangalan ng tatay, di po ba? Pero ito dahil nga ina binabanggit, si Maria ang kanyang ina. Ina ni Jesus. Si Jesus na anak ni Maria, binabanggit, mga kapatid ko. At dito, pinakita po natin na sila Santiago at Jose ay Maria din ang pangalan ng kanilang nanay. Kaya lang, hindi ito yung ina ni Kristo Jesus. Kaya maliwanag po ba, mga kapatid? Now, ang tawagang magkakapatid ay ina-apply noon, mga kapatid, hindi lamang sa relasyong sa laman o sa dugo. Kundi maging sa mga kamag-anakan o extended relatives, mga kapatid at mga kaibigan, ginagamit din ang katagang brother o sister, katulad natin sa ngayon, mga kapatid. Matthew chapter 23 verse 8, ito sabi, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Amen? Sa New Testament, kayong lahat ay magkakapatid, mga kapatid ko. Maliwanag po ba? Now, sa John chapter 19 verse 25, ito nakalagay. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Anong pangalan ng ina ni Jesus? Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. So naroon, sabi doon, mga kapatid ko, no? Naroon din si Maria Magdalena, kaya tatlong Maria na dito, di ba? Maria na ina ni Jesus, Maria na asawa ni Cleopas, at sa Maria Magdalena. O mga kapatid, itong si Mama Mary, at saka yung Maria ang asawa ni Cleopas, ang sabi, kapatid. Tinawag silang magkapatid, pero hindi ito sa laman. Bakit? Ano sa tingin nyo? Bakit hindi sa laman, hindi sa dugo? Kundi sa magkamag-anak. Kasi, kung talaga magkapatid sila, bakit parehong Maria pangalan nila? Di malilito yung mga magulang nila sa pagtawag. At saka malilito, silang dalawa. Kayo ba, nagpangalan kayo sa inyong anak na dalawang pareho? Magkaiba. Amen? Mga kapatid ko. Kaya si Maria na ina ni Jesus at si Maria ang asawa ni Cleopas na tinawag na magkapatid, hindi magkapatid sa laman, kundi magkamag-anak, mga kapatid. Kaya hindi po porket sinabi natin may kapatid si Jesus, si Maria ay nagkaroon ng anak maliban kay Kristo. Sapagkat katulad po ng ating pong pinag-aaralan, mga kapatid, si Maria ay nanatiling birhen hanggang sa kakabuuan ng kanyang buhay, sapagkat yun ay isang act of sacrifice, a consecration of her life to God. Kung nagagawa ng pare at madre na huwag mag-asawa, alang-alang sa ikauhulad ng kaharian ng Diyos, imposible bang paniwalaan natin na si Maria ay nakapagsakripisyo din ng ganoon? Masigit pa nga. Amen. Sapagkat klarong-klaro kay Mary, simula't simula pa, na siya po'y merong malaking papel na gagampanan bilang alalay, bilang katulong ng kanyang mahal na anak na si Jesus, na binabanggit na doon pa lang sa Genesis. Wala pa yung mga magulang ni Maria, wala pa si Maria, wala pa yung mga lolo't lola niya. Binabanggit na isang babae na magdadala ng kanyang supling. Walang iba kundi si Mama Mary at saka si Kristo Jesus. At kung si Maria ay meron pang ibang anak malibang kay Kristo, bakit kay Juan the Beloved na hindi niya kapatid? Sa laman, inihabili ni Kristo si Mama Mary. Kung meron pang kapatid si Kristo o kung meron pang ibang anak si Mary maliban kay Kristo, siguro doon ihahabilin sa mga kapatid niya o sa anak ni Maria. Pero kay John inihabilin, mga kapatid ko. Amen po. So yung
perpetual virginity ni Mama Mary ay hindi niya dinidimin o minamaliit yung sacredness ng sex. Kaya lang, ayon nga po sa ating pong binasa, mga kapatid, hindi lahat ay makatatanggap sa simulaing ito. Katulad ko, di ko kaya. Gustong-gusto ko nga magpare. Gustong-gusto ko pumasok sa seminaryo. Pero ang problema, kaya ko bang walang asawa? At naramdaman ko, hindi. Kalabi doon katabi sa mga kapatid, kaya mo rin ba? Hindi lahat makatatanggap sa simulaing ito. Amen, mga kapatid ko. Kaya hindi at ang sabi pa sa Korinto, mga kapatid ko, mainam ang mag-asawa, ngunit mas sigit na mainam ang hindi mag-asawa. Alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Hindi yung, kaya hindi ka nag-asawa dahil man-hater ka, hindi gano'n. Kaya hindi ako nag-asawa sapagkat mahal ko Diyos at gusto kong gamitin ang buhay ko para sa Panginoon at para sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Kaya ang mga pari hanggang ngayon, hindi po mapayag ang simbahan na ang mga pari mag-asawa. Sapagkat kung ikay may asawa, hati ang iyong isipan. Amen? Baka pati koleksyon lagi nababawasan. Okay, pag marami ng koleksyon, bago bilangin, anak, gumuhit ka dyan. Lakyan mo guhit. At ihagis lahat ng pera. Lahat ng pumasok sa sentro, sa akin. Sa asawa ko. Yung lumabas sa bilog, kay Lord. At saka baka pag nagbibindisyon, siyempre iniisip niya, pampaaral sa anak ko, kakainin ng mga anak ko, yung mga gadget ng anak ko. Kaya siguro pati ang kanyang bindisyon iba, ganito. God bless you. God bless you. Pati tunog ng kampana iba. Dati ang tunog ng kampana, katiting! Katiting! Ngayon iba na tunog ng kampana niya. Dagdagan, dagdagan, dagdagan. Amen? Lalo na kapag ka napunta ka pa sa mga kuripot ng mga parishioners. Na madadamot. Kaya meron isang pare, nilusob ng mga matatanda ng simbahan. Yung mga manang ng simbahan, nilusob yung pare. Father! Ilabas mo yung babae, tinatago mo dyan. Tumigil kayo. Maghulos dili kayo. Huwag ka magmaangan-maangan, Father, ha? May tinatago kang babae dyan. Ano pinag-iisip nyo? Huwag kang magkaila, Father. Nakita namin sa likod ng konbento, may mga nakasabit na mga damit pang babae. Magsitigan kayo, mga bruha kayo. Nang dahil sa inyong pagiging kuripot, tumanggap na ako ng labada para mabuhay ako sa parokang ito. Kung aasa ko sa inyo, saan ako mabubuhay? Mga damuhong ito. Amen. So kaya napakahirap mag-aasawa yung pare. Amen. Kaya kinakailangan ang ating simbahan naninindigan na hindi pwede mag-asawa, celibacy. Celibacy. Hindi pwede mag-asawa, mga pare. Hindi katulad sa ibang mga sekta at ibang relihiyon na pwede mag-asawa. Parang sa ganon, mga kapatid ko, ma-devote ng lingkod ng Diyos ang kanyang buong sarili sa paghahari ng atin pong Panginoon. Now, mga kapatid ko, ang kabanalan ay hindi lang pwedeng makamtan doon sa single blessed life. Ha? Inuulit ko, gusto ko maging klaro, ha? Yung hindi pag-aasawa dito, yung pag-aari ng ating virginity, dapat ang motive mo for the glory of God. Hindi yung kaya hindi ka nag-asawa, kaya hindi ka nag-asawa, naging single ka dahil, yun nga, man-hater ka, ang lakas ng inyong inferiority complex, kasi walang pumapansin sa akin, kaya, ganito ako. Hindi. Na kaya ka hindi nag-asawa, mga kapatid, sapagkat gusto mong ialay ang iyong buhay at kalinisan sa Panginoon. Amen. Amen? Ngayon, hindi lang sa pamamagitan nun, pwedeng maabot ang kabanalan. Pwede rin tayong makaabot sa kabanalan through marriage. Holiness through married life. Amen? Kaya tayo mga may asawa. Ha? Kaya tayo may mga asawa. May mga anak. Pwede pa rin tayong makaabot sa kabanalan sa pamamagitan ng ating sinumpaan na pakikipag-isang dibdib sa ating asawa sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating misis. Amen? 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 Sa pamamagitan ng ating matyagang pagpapalaki sa ating mga anak na mailapit sila sa Panginoon, makakilala sa Diyos, pwede tayo makapamuhay sa kabanalan, mga kapatid ko. Akala niyo ba dahil yung mag-asawa ay merong sexual act, hindi sila makakaabot sa kabanalan? Hindi. Una, sinabi ko sa inyo, sex is sacred. Sa punto
punto de vista ng tinatawag nating taong babae at lalaki kinasal. Pero sa magkasintahan, hindi ho pwede yun. Amen, mga kapatid ko. Kinakailangan doon sa mga ikinasal, mga kapatid. At kapag tayo po naging tapat sa isa't isa, naging mabuting asawa, tapat na asawa, hindi pabaya, at magaling magpani ni pamilya, magaling na isang ina, sa pagkapalaki ng anak, makakaabot tayo sa kabanalan sapagkat nagkakaroon tayo ng isang malaking contribution para makapag-produce ng mga batang kalugod-lugod sa Diyos sa ating pong lipunan. Sapagkat alam po natin, if the family is destroyed, society is destroyed. Amen. At sinong lumilikha ng society? Family. Amen? Are you listening, mga kapatid ko? Amen. O palakpakan natin ang Panginoon. Last, mga kapatid ko, pakita natin, Brother Odi. Yan. Yan ang image o icon ng Mother of Perpetual Health, mga kapatid. Si Mama Mary, hawak ang ating Panginoong Jesus, Infant Jesus. Si Mama Mary, kakaiba sa mga larawan ng ibang nilang dalawa, na dito hindi siya nakatingin sa kanyang anak. Sa mga ibang larawan nilang mag-ina, nakatingin sa kanyang anak. Pero dito, hindi siya nakatingin sa kanyang anak. Nakatingin sa malayo ang tingin. At si Jesus, hindi nakatingin sa kanyang ina. Nakatingin sa kung saan. Mga kapatid. At mapapansin po nyo, ano ba namang painter itong gumawa niyan? Bakit hindi pa inayos yung tsinelas? Bakit malalaglag pa? Kawawa naman si Jesus, tsinelas lang, di makabili. Kasi po, may message po yung painter niya. May message siyang ibig ipaabot sa audience, mga kapatid. Bakit yung tsinelas malalaglag? Ano ba yon, mga kapatid ko? Si Kristo, sa murang edad, nakita niya ang mga hirap na kanyang daranasin. Nagkaroon ng tinatagap vision. Ipinakita sa kanya ng Ama ang mga hirap na kanyang daranasin dito sa mundong ibabaw sa pagkakatawang tao, bunga ng kanyang gagawing pagliligtas sa atin. Nakita yan ng ating Panginoon. At sa murang edad ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang katawan nag-shake kahit munting malaglag ang tsinelas. Amen? At ang mahal na ina, wala ang tingin sa kanyang anak na nangangatal sa takot. Tandaan nyo, mama na si Jesus may takot pa. Let this cup pass away from me. Mama na, 33 years old. Pero hindi niya pa rin feel na tanggapin yung misyon na mamatay at magpakasakit. Nandun pa rin nakikipag-bargain sa Ama. Father, let this cup pass away from me. Ayun. Tapos, pinapawi siya ng animoy dugo. Kaya huwag niyong isipin na si Kristo po feel niya. Happy siya na tanggapin yung hirap na kanyang daranas. Hindi. Last minute ng buhay niya, gusto pa niyang umayaw. Father, let this cup pass away from me. But not my way, but your will be done. At nung bata siya, lalo na, sa kanyang murang-murang edad, nangatal ang kanyang katawan na naging daan upang muntik malaglag ang kanyang tsinelas. At si Mama Mary, hindi nakatingin sa kanyang anak na nangangatal. Nakatingin sa atin na parang sinasabi, may halaga ba sa inyong lahat ang paghihirap na daranasin ng aking anak? Mga kapatid, alam ni Maria po yan. Kaya, bilang pakikibahagi sa misyon ng kanyang anak, inialay ni Maria yung isang bagay na mahirap nating ialay. Napakahirap i-give up. Yun pong hindi mag-aasawa. Napakahirap. Kaya maraming pari din po, marami pong ayaw magpari. Maraming lalaki ayaw magpari. Isa na po ako doon. Gustong-gusto ko. Kaya lang, hinahatak ang aking kalooban ng mga babae nakikita ko. Amen, mga kapatid ko. Pero si Maria, ang inihandog niya ay hindi cheap. Ang inihandog niya ay hindi patakbuhin. Ang inihandog niya ay hindi basura na marumi. Ang kanyang inihandog ay ang kanyang kalinisan, ang kanyang virginity, mga kapatid ko. At yung virginity ni Mama Mary nagpapahiwatig ng pagtatalaga ng buhay sa ating pong Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, pwede kayo magtanong, pero sana dito lang, no?
Mga kapatid, kasi pagka nag-iba tayo ng tanong, i-discuss na natin yon, no? So, meron ba kayong tanong tungkol dito, mga kapatid? Tanong. Mabuti naman wala. Ang tanong ko naman, naintindihan ba nyo? Amen. Yun ang problem. Lahat na nakakaintindi, pumalakpak sa Panginoon. Talaga? O, tumayo na tayo kung wala magtatanong, mga kapatid. Pero baka meron pa. May gusto magtanong? Yung mga tumayo. Meron gusto magtanong? O, sino gusto mag-asawa? Okay. Brother Richard, may tanong ka? Tayo po tumayo, mga kapatid ko. Hallelujah. You find your partner not in life, ha? Find your partner, magharap kayo. Pagdikitin nyo ang inyong mga kamay na para kayo sasayaw ng El Bimbo. Pagdikitin ang ating kamay, mga kapatid. Alam niyo pinagagawa ni Brother Mike? Yung 1 plus 1? Pag 1 plus 1, ano sagot? 3, di po ba? Gagayatin. Okay. Ang unang ating isisigaw ay ito. Kapatid, nakinig ka ba? Yan, ha? Kapatid, nakinig ka ba? Ulit, lakas. Ano daw po? Kapatid, nakinig ka ba? Okay. 1 plus 1. 1, 2, 3. Kapatid, nakinig ka ba? Yan. Ang susunod na isisigaw, kung nakinig ka, gets mo ba ang mensahe? 1, 2, 3. Kung nakinig ka, gets mo ba ang mensahe? Ulit. Kung nakinig ka, gets mo ba ang mensahe? 1 plus 1. 1, 2, 3. Kapatid, nakinig ka ba? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung nakinig ka, gets mo ba ang mensahe? Ayun. Ang panghuling isisigaw ay ito. Tulad ng Inang Maria, buhay ko'y iyong-iyo, gamitin mo po ako. Medyo mahaba. Tulad ng Inang Maria, buhay ko'y iyong-iyo, gamitin mo po ako. Ano raw? Lakas? Tulad ng Inang Maria, buhay ko'y iyong-iyo, gamitin mo po ako. Isa pa ulit? 1, 2, ready? Tulad ng Inang Maria, buhay ko'y iyong-iyo, gamitin mo po ako. Okay, 1 plus 1. 1, 2, 3. Kapatid, nakinig ka ba? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung nakinig ka, guess mo ba ang mensahe? 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tulad ng Inang Maria, buhay ko ay iyong-iyo, gamitin mo po ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Now, ilabas nyo ang inyong prayer request, ilagay sa inyong dibdib, ipitin sa ating dibdib ang ating prayer request. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoong Kristo, wala ka pang asawa o mayroon na at may pamilya ka na, pwede pa rin tayong mag-alay ng ating sarili sa Panginoon. Katulad ng ginawa ng ating Inang Maria. Sino pa nga ba ang pag-aalayan mo ng buhay? Sino pa nga ba ang dapat gumamit sa buhay mo habang nabubuhay ka? Di ba dapat ang Panginoon? Hindi po natin alam kung yung ating nalalabing panahon sa mundong ito'y mahaba pa o maiksi na. Walang sino man sa atin ang nakababatid kung mahaba pa o maiksi na ang buhay na nalalabi sa atin. Although, alam ko pong lahat tayo, lalo ako, gusto ko pang mahaba, mga kapatid. Ngunit, sino man sa atin, walang nakakabatid at walang nakakalam kung mahaba pa at o maiksi na lang ang kanyang buhay na itatagal sa mundong ibabaw. Pero kung mahaba pa o maiksi, it doesn't matter. Ang mahalaga ay yung buhay natin ngayon. We have no yesterday's, time took them away. Tomorrow may not be, but we have today. Wala ka nang magagawa sa nakaraan. Nangyari na ang lahat. Hindi mo na maibabalik ang kahapon. Hindi mo rin pwedeng ipagpabukas ang bukas. Sapagat bukas, hindi natin alam kung buhay pa tayo. Wala man tayong magagawa sa nagdaan. Di man natin maibabalik ang kahapon. Di man natin pwedeng ipangahas ang araw ng bukas. But thank God, meron tayong ngayon. Meron tayong ngayon. And today is the day to
be saved, saith the Lord. And when you hear the word of God, harden not your heart. Kapatid, like Mama Mary, our model, let's offer and consecrate ourselves to God, our Savior and Master. Praise God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, kami iyong katulad ng mahal na ina. Gamitin mo po kami. Gamitin mo kami. At tanggapin mo aming pag-aalay ng aming buhay at sarili. Ikaw lang ang may karapatan sa buhay na ito. Puso ko'y binihan mo sa tamis ng pagsuyo, sa tamis ng pagsuyo, tanggapin yaring alay, tanggapin yaring alay, ako'y sa'yo habang buhay. Alin pa ang kayamanan, luho karangalan, kung ika'y mapasakit, lahat tanga ay kakamting, sa iyong laman, ang puso ko, sa iyong laman, sa iyong laman, ang buhay ko, kalinis na
naganap sa buhay namin. Masalimuot. Pero alam namin hindi pa huli ang lahat. Nasa kabila ng aming karumihan, tanggap mo ang aming pag-aalay ng sarili. Salamat, Panginoon, sa unti-unti mong pagbibigay ng liwanag sa aming isipan at aming napagtatanto ang aming mga kamalian, ang aming mga pagkukulang. At salamat sa pagkakataong ibinibigay mo. Thank you so much, Lord, sa lawak ng iyong pangunawa, na kami pala ay meron pa ring lugar sa iyong puso. Na kahit maraming pangyayari na ganap sa buhay namin na masalimuot, meron pa rin kaming bahagi sa iyong paghahari, Panginoon. Lord, sa mga sandali pong ito, dalangin po namin, Panginoon, na gamitin mo ang aming nilalabing panahon sa mundong ito. Nais namin, Panginoon, na kami makapag-make up kung kami man ay maraming pagkukulang at pagkakamali sa dulot ng mga nakaraan. Lord, sa amin natitirang buhay sa mundong ito, tulungan mong maiayos namin ang aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung aming buhay na nalalabi ay may focus namin sa iyo at sa aming kapwa-tao sa mga mahal namin sa buhay. Panginoon, nais namin magkaroon ng magandang maiaambag sa lipunan ito. Nais namin magkaroon kami ng isang magandang imahen, Panginoon, patungkol sa iyo. Magandang imahen iiwan sa mundong ibabaw at maging sa aming mga pamilya. Kaya, Panginoon, tulungan mo kaming bumangon, tulungan mo kami, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo to the fullest, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami, dakilang Diyos, at i-bless mo rin po, Panginoon, na makahiling ang aming itinataas sa iyo. Dinggin mo ang aming mga samok. Dinggin mo ang aming mga panalangin na sulat man o hindi, at pagpalain mo ang aming mga nakayanang handog sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming pasaganain at patuloy mong pagpalain ang aming mga hanap buhay at ang mga pinapasukan namin, Panginoon. Ang aming mga kumpanya, ang mga opisina, ang aming pinapasukan na ginagamit mong kasangkapan upang matugunan ang aming mga pangailangan ay patuloy mong palaguin at pagpalain. At naway magkaroon kami ng magandang ugnayan sa aming mga employers at sa aming mga kasama sa workplace, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming mga mahal sa buhay na aming pinaglalaanan ng lahat ng aming pagsisikap. Pagpalain mo ang aming mga anak na pinag-aaral, nawa sila po'y maging matagumpay sa kanilang profession balang araw. I-bless mo ang kanilang buhay at kung anumang bukasyon na kung saan mo sila tatawagin. Married life or single blessed. Basta dalangin namin, Panginoon, gamitin mo ang aming mga anak at pagpalain mo ang aming buong angkan, ang aming buong mag-anak. At Lord, pagpalain mo rin ang aming coming anniversary this June 5. I-bless mo ang aming gawain, magpadala ka ng maraming kaluluwa, maraming akay, at minsan pa, Panginoon, sa araw na yaon ng June 5, sa araw ng aming anniversary, Panginoon, bumuhos ang sangdamakmak na pagpapala, bumuhos ang kapuspusan ng iyong Espiritu, katulad ng unang-unang Pentecost. At dalangin namin sasamahan mo ng tanda ang araw na yan. Magpapagaling po kayo at magbibigay, Panginoon, ng mga tanda at himala sa araw na yaon. Pagpalain mo ang aming pong mga pangailangan. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga manggagawa. At higit sa lahat, pagpalain ang aming punong lingkod, Brother Mike Velarde. Pagpalain mo ang lahat ng ministries, Panginoon. Ganon din ang aming mga youth ministry na ginagamit mong kasangkapan at magandang example sa mga kabataan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, June 5, nawa, mayroon kayong maakay. Amen? At yung ating prayer request, 8 sa June 5, 8 prayer request, 8. Kaya suma total, 22. Nagsimula tayo ng unang Biyernes 7, noong nakaraang Biyernes 7, sa June 5 ay 8. Suma total, 22. Pero sa June 5, may kasamang drawing yan, mga kapatid. Your family, your loved ones, kasama ka at kasama si Kristo doon sa drawing, sa lugar na gusto nyo nandun kayo, mga kapatid. June 12 up to June 19, dalawang Fridays. Meron pa akong dalawang Fridays dito sa Friday. Sisimulan ko na po sa June 12 hanggang June 19 yung Taming the Tongue na napakaganda at napakahalaga. Dito naman sa Monday, meron pa tayo 3 Monday, June 8, 15, and 22. Nawa, makaakay din po kayo. Amen? Brother Arman, baka meron tayong announcement? Ano? Ha? Wala? Okay ba? Okay. Okay, mga kapatid, sa Panginoon sa Kristo, let's give thanks with a grateful hearts. Lord, pagpalain mo yung mga biyaya kami magsasalo sa lugar. With a grateful heart, Give thanks. give thanks.
give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, give thanks pala. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. To the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. The Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Magsalo-salo tayo sa mga biyayang ating pong tatanggapin. God bless you. God bless us all.